mga guys! Admin Rich po muli to, nagbabalik. Nandiyan na pala kayo! Kamusta na pa kayo mga kaibigan? Admin Rich po ito. Ay naku, yung aking... yung aking... Hindi ko pala na ano yung aking... Kasi mga guys, no? Ginawa ko po ngayon sa aking pagla-live, yung electric pan ko. Ang ginawa ko po ngayon mga kaibigan ay yung dalawang cellphone po ang aking itong isa dito, naka-live ako sa Facebook. At ito naman sa inyo, naka-live po ako sa TikTok, no? Yan po muna ginagawa ko ngayon kasi sabi ko nga sa inyo, wala pa akong pabili ng StreamYard. 1,000 pang subscribe po ng StreamYard, no? 1,500 po. Ngayon, kung kayo ay gusto nyong mag-sponsor ng aking StreamYard, aba, welcome na welcome kayo. Yan. Kaya nga mga kaibigan, no, nakakatawa yung mga nagsasabi, bayaran. Hello, bayaran. 1,500 nga na StreamYard, hindi ko nga masubscribe. Kaya nga, di ba, kapag nagla-live ako, hindi katulad sa iba na kapag nagla-live sila, meron silang mga yung pinapakita-kita sa screen kasi nga meron silang StreamYard. Ako wala, kaya kapag may ipapakita akong video, kailangan ko pa ng cellphone, 'di ba? Samantalang kapag may StreamYard, ano mo lang yan sa StreamYard mo, andyan na mag-a-appear na sa screen, 'di ba? O sabi ni Eric de la Cruz, hi po, pa-shout out po, Idol, Eric de la Cruz. Yan, shout out sa iyo, Eric de la Cruz. Good morning, ma'am. Shout out watching in Dubai or Dubai. Solid BBM. Hello, kamusta ka po dyan? JJ Agoylo. Shout out sa inyo dyan, no? Sa mga kababayan nating OFW sa Dubai. Kamusta po kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pray lang po tayo na tayo palaging gabayan ng ating Panginoon. Huwag niyo pong kakalimutan mag-pray every day. Dahil yan po ang ating tinatawag na the most powerful weapon, no, in the world is prayer. At ating pong pananampalataya sa Diyos. Huwag po natin kakalimutan. Dahil mga kababayan, palagi ko nga pong sinasabi, kahit nung ako'y nagtuturo pa, palagi ko pong tinuturo sa aking mga pupils na, at sa aking mga estudyante, na kapag kayo ay may matinding problema at hindi nyo na alam kung saan kayo pupunta, kanino kayo magsasabi, mga kaibigan, ng inyong mga problema, ay magdasal lang kayo dahil ang Panginoon ay hindi po kayo iiwanan kahit po kailan, no? Sabi nga ni Lord, mga kaibigan, ng ating Panginoon, hindi niya tayo iiwan or pababayaan man. Kaya kung may problema kayo, limbawa, sa tingin nyo sa inyong harapan, nandyan ang mga leon na naka-ready na sumila sa inyo. Pagtingin nyo sa inyong kaliwa, nandyan naman ang mga tigre at hindi kayo makapunta doon, ay kayo naman po ay titingin naman dito sa kanan, nandito naman ang mga hyena, at pag nasa likuran, andyan naman ang mga buhaya. Mga kaibigan, kapag ano ang sitwasyon at wala na kayong masusulingan, tumingin kayo sa itaas at mag-pray at ang Panginoon ay gagawa po ng miracle para sa iyo. Para sa iyong sitwasyon, magugulat ka na lang at magigising na, bakit ganon? Parang nagdahilan lang. Wala ka ng problema. Lahat ay nasolve. Diba? Ganyan po mga kaibigan. Faith ang ating pananampalataya sa Diyos. Mga kaibigan, huwag po natin kakalimutan. Hi admin, totoo ba yung kay Mami Peng? Yan. O sige, tatalakayin po natin, no? Yung saglit po, no, tungkol kay Mami Peng. Diyan ako bilib sa iyo, admin, maka-Diyos ka po. Opo, huwag po natin kakalimutan ang Panginoon every day. Kahit po tayo ay political vlogger, mga kababayan. Sabi ko nga palagi, guys, na huwag po nating isa-separate, no, ang ating pananampalataya sa Diyos sa lahat ng bagay. Kasi sabi nga, di ba mga kaibigan, sa Biblia, hindi mo pwedeng i-separate ang iyong pananampalataya sa Diyos. Pagdating
po sa politics. Bakit kailangan ng Panginoon? Bakit kailangan ng pananampalataya sa politics? Para po hindi ka maging corrupt. Para po hindi magnakaw. Kasi kapag meron kang pananampalataya sa Diyos, syempre meron kang conviction sa mga salita niya, sa mga salita ng Diyos na magko-correct sa'yo. Kapag natitempt ka na, ay naku, ito, ang laki ng pera dito sa dito sa gobyerno. Naku, kapag natitempt ka na maging kurakot, maging corrupt, no? Ay, pray ka lang sa Panginoon na i-adya ka niya sa temptation na mangurakot. Kaya hindi po natin pwedeng i-separate ang ating faith sa Panginoon sa ating political life. At kahit ano mga sitwasyon, hindi po natin pwedeng i-separate yan. Pananampalataya po sa Diyos ang palagi pong makakapagsalba sa atin sa lahat po ng oras. Ang sabi ni Mami Momu, didishit ito, huwag mo idamay ang politics sa Bible. Nakakatawa naman si Mami Mumu. Halatang hindi nagbabasa ng Biblia. Ang aga-aga, nag-i-start pa lang ako, pinapatawa mo na ako. Ay naku, didishit talaga to, no, mga kaibigan, no? Alam mo ba, ito sabihin ko sa iyo, sabihin ko sa iyo ha, alam mo ba kung sino ang nagparusa sa ating Panginoong Hesukristo? Alam mo ba? 'Di ba? The Roman government. Oh, bakit? Kasi mga kababayan, etong Roman government, no? Andiyan yung compose yan, mga kaibigan, ng mga Pharisees, yung kanilang mga tinatawag na mga matataas na katungkulan diyan, no? May mga hari, mga kaibigan, lahat yan ay may kinalaman po sa kanilang gobyerno. Kasi nga, eto po si Jesus, no, ang ating pangulo, no, ang atin pong Panginoon nung siya ay nagkatawang tao, ginagawa po siya ng mga naniniwala sa kanya, yung mga Israelita. Siya po ay hinihailed as king at sinasabi nila na gusto nila si Jesus ay gawin ng hari at si Jesus na ang mamuno at si Jesus na talaga ang ipakita niya ang kanyang power. Ika nga, mga kaibigan, si Jesus na ang maging hari nila para nang sa ganon ay maging maayos nga, no? Kasi alam naman natin yung oppress po sila ng Roman Empire, no? So, eto mga kaibigan, dahil nakikita po ng Roman government, ng Roman Empire, na itong si Jesus ay masyado na pong lumalawak at talagang lumalaki na po ang kanyang popularity na ginagawa na nga po siyang hari ng mga tao. Kaya po ganyan ang ginawa nila kay Jesus. Ginawan po nila ng mga issue na kunwari si Jesus po ay dumalaban at siya po ay nag-start ng revolution, lumalaban po sa Roman government. O, di ba? Kaya po, yan ang ginawa nila. Ginawa nila ng issue si Pangulong Jesus, no? Ang Pangulong Jesus tuloy, ang ating Panginoong Jesus, nang sa ganun, mga kaibigan, ay talagang magalit sa kanyang tao at ang gobyerno. Guys, di ba? Andyan pa nga yung si Pilato pa nga ay naghugas ng kanyang kamay. O bakit bakit ayaw angkinin ni Pilato ang pagpaparusa, no? Ang pag-execute kay sa ating Panginoong Jesus. Kasi nga siya ay nanaginip po siya, no? Ang kanyang siya po ay binabother ng kanyang panaginip at the same time yung kanya pong asawa, ang reyna, ay binabother po ng panaginip at sinabi po sa panaginip ng reyna na iyan, ay alibog ha, kamusta Admin Rich? Mabuti po, no? So, nagkukwento lang ako ng konti kasi may didishit dito, sabi, hindi daw, bakit daw ginagawa ko Biblia pagkatapos politika. Kaya mga kaibigan, akin pong sinasabi sa kanila yung history sa Bible, no? Na hindi mo rin pwedeng sabihin na, wag mo gamitin ang Diyos o wag kang hindi pwedeng gamitin ang pananampalataya sa politika. Mali po 'yun. Dahil kung wala po tayong pananampalataya tapos tayo ay politiko, corrupt po 'yan. Ang isang politiko na walang pananampalataya sa Diyos ay corrupt, kurakot, mamamatay tao. Tingnan niyo yung presidente nung nakaraan, 'di ba? Hindi naniniwala sa Diyos, binubura ang Diyos. Ano nangyari?
Mamamatay tao. Killer siya, di ba? Pagkatapos, corrupt din. O tingnan nyo ang Pangulo natin ngayon. O, baka Diyos ang ating Pangulo ngayon. Eto no hold bars tayo no filter tayo mga kaibigan. Yung ating mga salita dito no filter to. Katotohanan ang sinasabi ko dito. Yung nakaraang administrasyon, walang Diyos. Yung nakaraang administrasyon, minumura ang Diyos, tinatawag na estupido. So anong nangyari sa kanya? Killer. 'Di ba? Killer siya at ang dami niyang korupsyon. O yung ating pangulo ngayon, maka-Diyos dahil 'yun ang pamilya nila. 'Yun ang itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang, ang maging maka-Diyos, ang talagang magkaroon ng commitment sa Panginoon. Kaya ang pangulo natin ngayon, napakamabuting tao at may paggalang sa human rights. So wala pong mga pinapatay-patay ngayon, 'di ba? Yan po, kaya hindi mo pwedeng i-separate ang iyong spiritual life sa buhay mo sa politika. Dahil once na sineparate mo yan, wala na. Ang ibig sabihin yan, katulad ng nakaraang administrasyon, killer, pumapatay ng tao. Di ba, didishit? Ano na didishit? Sige nga, palibhasa kasi, mga wala kayong Diyos. Katulad kayo sa tatay nyo, minumura ang Diyos. Yan. Kaya kayo, kapag nagsasalita ako dito tungkol sa Diyos, nagagalit kayo. Sinasabi nyo na ginagamit ko ang Diyos. Hello, hello, hello. Para sabihin ko sa inyo, high school pa lang ako. Nagbabasa na ako ng Biblia, High school first year. Hindi nga high school Grade 6 pa lang ako. At nung high school ako, doon ako na born again. Pero syempre, along the way, maraming mga kinakatisuran natin. So, up and down po ang aking Christian life. Dahil nga sa maraming mga ubok, natitisod. Sa inyo, di ba? 2 times ko na nabasa ang Biblia, no? The Bible. 2 times kong nabasa ang Biblia from cover to cover, from Genesis to Revelation, kaya hindi nyo ako mauuto. At alam ko rin na bawal magmura, na hindi maganda ang pagmumura kasi ang Biblia, ang bibig natin, diyan dumadaloy ang ating praises sa Panginoon, ang mga word of God. Kaya dapat huwag tayong magsasalita ng mga basura dahil hindi pwedeng dumaloy sa ating bibig ang basura at ang salita ng Diyos. Kailangan magaganda lang, di ba? Pero dahil tao lang naman tayo at hindi tayo perpekto, andito tayo sa mundo, yun din mga kababayan, kaya nakakapagsalita tayo minsan ng mura. Pero kinu-call out na nga ako dyan ng asawa ko. Ang sabi ng asawa ko, huwag ka na magmumura sa vlog mo kasi ang pangit pakinggan. Kasi pareho naman po kaming Christian, di ba? So yan po mga kababayan. Kaya nga, medyo tinigilan ko na yung aking pagmumura. Pero minsan, yung mga mga bugok, yan, bugok, tanga, mga ganyan, mga engot, hindi na talaga yung PI. No, hindi na talaga ganon, no? Kasi nga, pangit nga naman talaga pakinggan at sinasabi nga din sa Biblia na yung bibig natin dapat gamitin lang sa pagpupuri sa Diyos at hindi sa pagmumura, di ba? O nga pala mga kaibigan, yung tanong pala dito ng ating kasama, no, kung totoo ba yung tungkol kay Mami Peng, no? So, uunahin po natin 'yan. Kasi ito mga didishit, no? Ito mga didishit mga kaibigan, ginagaya tayo sa kanila, iba tayo Iba po ang Marcos loyalists at Marcos supporters. Meron po tayong pananampalataya sa Diyos. Kasi, 'di ba kung sino at kung ano yung ways, prinsipyo ng iyong sinusundan nung pinafollow mo na politiko, na-adapt natin yun, ganun din tayo. Sila, yung nila, yung poon nila, minumura ang Diyos. Biro mo hindi na kinilabutan si Mang Kanor, minumura ang Diyos. Talaga naman, hindi talaga kinilabutan Diyos minumura mo, ang Diyos na may gawa sa'yo, pinagdududahan mo kung totoo ba? Grabe. Kaya ganyan ang mga didishits, di ba? Wala din silang Diyos, mga kababayan. Ang mga didishits po ay walang mga Diyos. Katulad po sila ni Mang Kanor, di ba? Kaya nga, di ba? Killer. Si Mang Kanor po ay killer. Tapos, manyakis, di ba?
Papagalitan na naman ako ng mother ko. Sabi ng mother ko, huwag po na masyadong ano. Totoo naman po, di ba? Si Mang Kanor po, killer. Unang-una, dahil wala siyang Diyos. So, hindi po siya naniniwala sa Biblia. Wala po siyang tinatawag na Christian values. Kaya po, si Mang Kanor ay killer. Pagkatapos, manyakis. Pagkatapos, magnanakaw pa. Self-confess, magnanakaw. Sabi niya, marami din ako nanakaw. Pero naubos na nga lang. Ano pa? O self-confess na addict. 'Di ba? Self-confess addict. Siya mismo nagsabi na siya ay addicted sa fentanyl at nagme-Mary Jane sa loob pa ng Malacanang, nagchuchungki sa Malacanang para daw hindi siya makatulog kasi nga palagi siyang nagto-talk to the people 12:00 ng gabi, inaabot ng 1:00, 2:00. Diyos mio, tulog na ang taong bayan. Tapos doon nga sa inauguration niya, groundbreaking gabi. Napakatamad. Yan, senyales po yan ng kanyang pagiging bangag. Si Mang Kanor, everyday bangag. Ayan na naman. Ayan na naman, kasi tawa na naman ako ng tawa eh. Yan. Sabi nung isa, ha ha ha, nakakatawa ka talaga, malaki sahod mo. Sana nga may sahod para nang sa ganun makasubscribe ako ng StreamYard, di ba? Sabi ko nga sa inyo, wala akong StreamYard. Ever since na nagbablog ako, wala akong StreamYard. Kaya naman kapag meron akong gustong ipakita, gumagamit lang ako ng cellphone kasi wala nga akong StreamYard eh, di ba? Pero kung sana nga bayaran, no? Sana nga bayaran. Nang sa ganun, may pang-subscribe ako ng StreamYard. Talaga naman. O yung isa kong sabi ni Mami Memomu, kung ako ka member sa church nito, baka tiniwalag na ako. Sabi niya. O yung isang ka-member ko ng church, follower ko, no? Pero ngayon, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo di ba? Ups and down. Admin Rich, good day sa iyo at sa lahat po ng nanonood kay Ma'am Admin Rich. Hello po, Banat Boy, Mandirigma. Yan, kamusta na kayo, no? Yan, aking mga kasamahan, no? Pro admin vlogger, no? Marami po salamat sa pagdaan. So yan nga po mga kababayan, no? May nagtatanong kasi kung totoo daw ba yung tungkol kay Mami Peng, no? So eto lang po sasabihin ko sa inyo, mga nagtatanong tungkol kay Mami Peng, no? Kung totoo daw ba yun, yung mga sinasabi ng mga ibang mga vlogger na si Mami Peng daw ay tumawid daw sa kabila, naging bayaran daw ni Digong, ni Duterte. So eto, makinig kayong mabuti mga kababayan. Unang-una po, mga kababayan, si Mami Peng po ay talagang loyal po, loyal. Bakit po siya naging loyalista? Ganito po kasi yan. Ang pagiging loyalista po niya ay namana po niya sa kanyang mga magulang. Alibuga, Banat Boy, Mandirigma, Admin Rich, natanggap nyo na ba ang LV nyo? Wala po akong LV. Wala po akong natatanggap na LV. So, yun po mga kaibigan. Alibuga, may LV ka ba? Bigyan mo ako. So, yun mga kaibigan, tuloy natin. Si Mami Peng mo, mga kaibigan, loyalista yan talaga. Bakit siya naging loyalista? Ganito po yan. Ang magulang
magulang niya, loyalista. Hindi po basa-basang loyalista ang kanyang magulang, mga kaibigan, ang nanay niya. Kasama po yan doon sa meron po mga samahan po, mga kaibigan, yung kay FL Imelda Marcos, no? Mga samahan ng mga kababaihan para po dito para po sa Marcos family, no? So, loyalista po talaga ang pamilya ni Mami Peng. Ngayon po, bago po nawala ang nanay ni Mami Peng, ay kinausap po sina Mami Peng at sinabihan po sila na mangako kayo sa akin, ipagtanggol nyo ang mga Marcos, maging loyal kayo sa mga Marcos. At nangako naman po sina Mami Peng na sila po ay magiging loyalista, magiging loyal po sa Marcos family. At dahil nga po sa kanila pong pangako sa kanilang magulang, sa nanay, na magiging loyal sila sa Marcos family, ipagtatanggol nila by hook or by crook ang Marcos family, sila po ay talagang naging loyal. Yan po ang totoo. Loyalista po si Mami Peng. Of all people, si Mami Peng pa talaga ang pagdududahan ninyo. Yung mga nagdududa po as I'm referring po doon sa mga nagdududa. Of all people, mga kababayan, pagdudahan na natin ang iba. Huwag lang po si Mami Peng dahil alam ko po, no, nakikita ko po sa kanyang kilos, sa kanyang mga gawi, kung paano niya ipagtanggol ang Marcos kapag meron nga po mga nakakapasok sa grupo, ay katulad ko po yan na pareho po kami ng pananaw mga kaibigan, na hindi agad naniniwala. Kumbaga nagdududa. Katulad ko, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, habang pinapalabas ko yung confession ni sino 'yon, si Madam Ellie, hindi po ako fully sa ngayon hindi pa po ako fully naniniwala na meron silang magandang intensyon. Sorry po pero sa laki po kasi ng nagawa nila na pagkakamali, hindi ko talaga fully pa matanggap ngayon na ganun-ganun lang. Iniwan nila yung kabila pagkatapos ganun-ganun lang ba yun? So, hindi pa po ako fully naniniwala sa kanilang magandang intensyon. Pero ako po ay hoping na talagang ang intensyon nila dito ay para talaga suportahan ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno, at wala po silang mga hidden agenda at hindi po sila nagiging Trojan horse, no? So, hoping po ako. Kaya sabi ko po, no, uulitin ko, ako ay nag-aantay pa rin at gusto ko pa ng maraming proof na talagang totoo. Kasi mga kaibigan, eto prinsipyo ko kasi sa buhay ito, mga kabayan. Once na nagtraidor ang isang tao, once na may ginawa yan at nagtraidor yan, lalong-lalo na ang laki po ng ginawa nila na kasiraan kay F. Elisa, kay PBBM, napakalaki, hindi naman po simple. Napakalaki po, napakarami din ng kanilang mga pinagsasabi na hindi maganda. Hindi po simple. So, ibig sabihin, kung nagawa nila noon yan, may possibility na magagawa nila uli yan sa Marcos family. Kasi, di ba, kung titingnan mo yung confession, na napagod na sila, no? Napagod na sila kasi ano ba yung pinaglalaban natin dito? O bakit ba ganito? Bakit ba ganito tayo sa mga Marcos? Bakit sinisiraan natin? Napagod. Ang tanong ko, paano kung mapagod ulit sila dito sa administrasyon ni PBBM? Lalong-lalo na wala pong pera dito, mga kababayan. Ayan po ang katotohanan. Wala pong pera dito sa administrasyon ni PBBM pagdating po sa mga vloggers. Kapag may event, kapag papatawag kami, ang meron man pamasahe. No? Hindi mo talaga matatawag na, oy, talagang binigyan kayo ng talagang bayad. Wala pong ganoon. So baka isang araw mapagod na naman sila kasi walang ganito. Pagkatapos, dahil sa pagkapagod nila, pupunta naman sila sa kabila. Kasi balita po namin sa kabila, ganito po talaga. Totoo po ito. Marami pong mga nag-confess na
ang mga Duterte, magaling daw po talaga mag-alaga ng vlogger. Ito yung sinasabi nila, ang galing daw mag-alaga ng vlogger ng Duterte. Talagang ganito po. Satisfied. In short, satisfied po talaga ang mga vlogger sa Duterte. Talagang ganito. Dito sa PBBM, kung hindi mo po talaga, no, sabihin ko sa inyo totoo, kung hindi ka talaga full-heartedly na supporter ni PBBM, mapapagod ka dito, mga kaibigan. Kaya ang matitira lang dito, yung mga talagang maka-PBBM, maka-Marcos. Kasi mapapagod ka dito dahil wala po ditong pera. Dito sa kampo po ni PBBM, wala pong pera dito. Sa totoo lang, mga event, pinapapunta kami, ibibigay sa amin, halos pang transportation. Delay na delay pa. Sorry po, PCSO PCSO tulo. PCO sorry po Delay na delay pa. So kailangan mo na naming mangutang, o kung wala kang pera, mangutang ka para may pamasahe ka, back and forth para pumunta sa event. Kasi, ibibigay sa iyo yung delay na delay, minsan 2 weeks, meron pa nga 3 weeks. Sorry po, PCO, knock, PCO, sorry po. Naririnig ako ng PCO, sorry po. Minsan 3 weeks, wala pa, naipangutang mo na yung pamasahe mo, pero wala ka pang di ba? Ganun po. Kaya dito sa BBM camp, kapag ikaw ay pro-admin na supporter ni PBBM at napatawag ka sa isang event, kailangan may pera ka. Kasi para meron kang pang-grab, meron kang pang-angkas. Dahil kapag wala kang ganun, di ka makakapunta sa event. Kasi, mga kaibigan, minsan, babalik sa'yo, i-reimburse sa'yo yung pamasahe mo. Minsan, tatlong linggo ang bagal i-process. Diba? Yun. Wala pong pera dito, mga kaibigan. Sabihin ko sa inyo. Pero sa kabilang kampo, ang daming pera. Guys, ito sabihin ko sa inyo ang Marcos administration, mga kaibigan, ay galante lang po sila sa pagbibigay ng mga ayuda sa mga magsasaka, sa mga fisherman, doon sa mga mahihirap, yung mga pinupuntahan, galante lang sila pagdating diyan, di ba? Minsan sa isang araw 1.2 billion ang nauubos para sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Diyan po sila galante sa pamimigay ng mga mga titulo ng lupa. Diyan po galante ang Marcos admin. Pero para po sabihin sa pambigay sa vlogger, guys, papugot ako ng ulo ko dito mismo dito sa kinauupuan ko, papugot ako ng ulo ko kung galante ang Marcos admin pagdating sa vlogger. Papugot ako ulo ko. Nandiyan ang Panginoon witness ko. Ngayon kikidlatan ako, mga kaibigan. Mamamatay, matutsugi ako dito kung nagsisinungaling ako. Hindi po galante ang Marcos administration pagdating sa vlogger. Napakakuripot po. Kasi nga po, si PBBM, hindi po siya corrupt hindi po kurakot. Ganun po, mga kaibigan. Tandaan nyo ang isang politiko na hindi kurakot, mga kaibigan, ay kuripot po yan. Hindi po basta-basta magbibitaw ng pera na ganun-ganun lang, mga kababayan. Galante lang yan sa mga proyekto. Bagong Pilipinas Servicio Fair, yan, galante siya dyan. Yung mga presidential assistance, galante dyan ang gobyerno. Yung mga programa ng gobyerno na mga pangmahirap, yung mga programa ng gobyerno na ginagawa, dyan lang siya galante, ang Marcos admin. Pero sabihin mo, para magbayad, hindi po katulad sa Duterte admin na talagang galante. Kaya naman, nakita nyo troll farm, pinakita ko mga kaibigan, troll farm ni Duterte, mga kaibigan. Nagbabayad ang Duterte administration ng 10 million para sa troll farm. Sagana ang mga vloggers ng Duterte. Ngayon po, wala. Kaya kung wala talaga sa puso mo ang pagsuporta kay PBBM,
na isa kang vlogger ng administrasyon, kung wala talaga sa puso mo, aalis ka talaga dito at pupunta ka sa kabila dahil sa kabila maraming ganun. 'Di ba? Yun po yun mga kababayan. Maraming ganyan. Magaling talaga sila magbayad yung mga kabila. Pero si PBBM po, hindi po talaga, no? Andyan po ang Panginoong Diyos, witness namin, no? Kung sa event bibigyan ka man, guys, hindi bayad yun kasi pamasahe mo lang yun eh. Ako, Cavite ako. Oh. Kapag ako nag-angkas, magkano ang angkas? Oh, papunta sa Malacanang o sa iba-ibang mga lugar para doon yung meeting place. Oh. 700, 800. Kailangan mo pang mag-tip. Oh, kasi malayo. Oh, 1,000. Oh. Tapos magkano lang back and forth pa 'yon. Magkano ibibigay sa iyo? Oh. So talagang wala talaga mga kababayan. Wala talaga. Kaya kailangan mo, kung hindi mo kaya yon, mga kaibigan, ibig sabihin, hindi ka talaga supporter ng Marcos. Umalis ka na lang. Huwag ka nang magsuporta kay PBBM. Doon ka na lang sa kabilang kubol kasi malaki ang ganyan, bigayan. At doon sa kabilang kubol, bukod sa dalawa kasi ang nagbibigay doon eh. Meron kay Duterte, meron pa sa China. Funded sila ng China, mga kaibigan. Oh, 'di ba? Oh, paano ko nalaman 'yan? Eh, syempre, mga guys, o naman, open secret na yan eh. Oh, palagi silang nagtutur sa China, tapos nag-aaral sila doon, scholar daw sila. Guys, balik-balik sila sa China. Alam mo na yun. Tayo, mga vlogger tayo na makabayan. Para tayo sa Pilipinas. Hindi tayo para sa China, di ba? So, kaya mga kaibigan, yung sinasabi ko, ituloy ko ha, si Mami Peng po, of all people, hindi po siya Trojan horse. Hindi po niya magagawa na maging bayaran ng Duterte, mga kaibigan. Never po yan. Kung ano man po yung pinapakita nilang screenshot, mga kababayan, etong sabihin ko sa inyo, ang screenshot po, mga kababayan, o ang conversation sa isang GC, mga kababayan, na hindi siya hindi siya matatawag na private. Guys, eto tanungin ko kayo Identified ka as Marcos loyalist na sumusuporta kay PBBM? Pinaglalaban mo si PBBM? Pagkatapos, makikipag-deal ka ng bayaran? Nabayaran ka sa kabilang kubol sa Duterte? Pagkatapos, diyan nyo talaga pag-uusapan sa GC na kung saan ang daming tao dyan sa GC. Hindi lang naman sila ang nasa GC. May iba pang mga vloggers na sumusuporta kay PBBM. Kung gagawin mo yan, mga kaibigan, gawin nyo in secret. Diba? Yung GC na kung saan pinapakita nila, may mga ibang tao dun. So, how come? Diba? At ito isa pa guys, papatayin ko lang yung electric fan. Bakit nagkaganito? Guys, wait patayin ko lang electric fan. At ang ingay. Ay, nako. Isa pa mga kaibigan. Very ironic kasi. Nandun din sila sa GC. Diba? Yung screenshot daw na pinapakita nandun din sila sa GC. So kung aakusahan nila na dahil dun sa screenshot na yun, sasabihin nila, ito yung ebidensya na bayaran si Mami Peng. Di ibig sabihin, sila din pala, binabayaran din pala sila ng Duterte. Kasi nandun din sila sa GC. Di ba? Ganun lang yun. At saka mga kaibigan, ang dali po mag-edit ng screenshot. Gusto nyo ba mag-edit ako ng screenshot? Pagkatapos post ko dito? Ang dali, mga kaibigan.
Ako mismo, kayang-kaya kong gawin yun. Gusto nyo? Anong ilalagay ko dun sa screenshot? Kayang-kaya kong gawin yan, mga kababayan. Kaya eto titingnan nyo na lang ang mga background. Ang background ni Mami Peng, tingnan nyo yung post niya mula noon. Makikita nyo mismo sa post ni Mami Peng. Meron bang post si Mami Peng na talagang pinagtanggol niya ang Duterte pagkatapos dinown niya ang Marcos? May makikita ba kayo? Guys, kung may makita kayong post na gano'n ni Mami Peng, okay, pagdudahan nyo. Pero, sa tingin ko, kahit i-search nyo ang kanyang page, wala kayong makikitang gano'n. Si Mami Peng po ay loyalista. At hindi po niya ipagpapalit ang mga Marcos sa kahit kanino. Subuko na po 'yan. Si Mami Peng, nagkakaroon din kami ng ng clash. Kasi minsan nangyari nga sa Ilocos noon Sa Ilocos, mga kaibigan nangyari noon sa Ilocos. Nagalit siya sa akin kasi nag-live ako. Kasi doon sa may nakalagay na Ilocos Sur, nag-live ako. Tapos nagalit siya sa akin. Bakit nagla-live dito? Ganyan, tayo na, malalaman ng mga natin dito na andito tayo sa Ilocos Sur. Ayan pa, ito, alam yung lugar, ganyan-ganyan. Kasi nga, pinoproteksyonan din niya yung aming yung aming pagpunta dun sa Ilocos Sur kasi nga lalo na ako, guys, meron akong death threat. May death threat po ako doon pa. So kaya sila po talaga ay yung takot na na kasi baka nga naman madamay sila kasi may death threat po ako mga kaibigan, no? So, ayan na. Galit siya sa akin. Siyempre ako, ano pa naman to? Nagla-live lang naman ako dito sa loob-loob ko. Nagla-live lang naman ako po. Tapos galit-galit. Yan. Buong talaga yan mga guys, no? Nakasimangot na. Hindi na ako, kapag galit kasi ako, guys, ako kasi ugali ko, pag galit ako, hindi ako magsasalita. I hold my mouth, no? Pag galit ako. Kapag ang kinagagalitan ko ay loyalista, Marcos supporter, pero pag didishit, asahan mo, ikaw, bugok ka, ganyan, walang hiya ka, bugok, ingot ka, ganyan. Kapag didishit. Pero kapag galit ako sa kapwa ko, vlogger or loyalista, gaganon lang ako. 'Di ba? At lalong-lalo na nakita ko, may point naman din siya Bakit ako nagla-live? Andun pa nakalagay, Ilocos Sur, at kitang-kita kung nasaan kami. No? May point si Mami Peng doon. So, na-realize ko, tama naman si Mami Peng. Dapat hindi ako nagla-live doon. Baka mamaya, bigla na lang ako, point. Diba? So, yun mga kababayan, no? Nagkakaroon din kami ng clash niya ni Mami Peng. Pero, wala yan. Parang lang yan. Mga, ganun naman talaga ang magkakaibigan, di ba? Ganun yung mga magkakasama, ganun po yung mga kahit magpapamilya. Ganun naman ang tao, kasi tao tayo. Mayroon tayong mga sarili-sariling mga gusto, may mga mood, di ba? So, okay lang po yan. Pero ang sinasabi ko po dito, kilala ko po at alam ko po yung ugali ni Mami Peng. Hindi po yan magpapabayad para traidorin ang Marcos. Kasi unang-una sa lahat, never po naman naging DDS yan Never po siyang naging DDS. Sa totoo lang papugot ako sa inyo ng ulo, mga kaibigan. Kung totoo yung screenshot na yan, na si Mami Peng ay, kung totoo talaga yan, na si Mami Peng ay naging bayaran ni Digong, papugot ako sa inyo ng ulo. O bakit malakas loob ko? Kasi nga alam ko, hindi po totoo yan. Alam ko po si Mami Peng, hindi po siya, loyalista po yan At kahit kapag nagkakausap kami mga kaibigan, no? Nung hindi pa nangyayari yan, kahit nagkakausap kami noon, loyalista po siya. Hindi po niya kakayanin na ilaglag ang Marcos admin. Yun po ang totoo.
No? Sana po maniwala kayo na hindi po totoo yung tungkol sa binibintang po nila kay Mami Peng. Dahil si Mami Peng po ay Marcos loyalist. 'Di ba? Yun po ang katotohanan. Yung 2DD sheet ng gugulo lang. Yan. Guys, eto naman ang kokomentaryo lang ako tungkol kay Sap Anton Lagdameo. Kasi 'di ba, mga kaibigan, may mga nagsasabi na nakita ko sa dumadaan sa akin na yung ibang mga loyalista nagbubulag-bulagan daw. Nagbubulag-bulagan daw tayo, no? Wala naman silang sinasabi kung, basta dumadaan siya sa newsfeed ko, wala namang sinasabi kung sino yun. Basta mga parinig-parinig, no? Nagbubulag-bulagan daw sa nangyari daw yung kay Sap Anton Lagdameo. So guys, eto kasi yung stand ko. Eto makinig kayo mga kababayan. Ako kasi, nakaugalian ko na kasi mga kaibigan, na kahit hindi nangyari sa kahit mangyari yan sa DDS or sa Dilawan or sa Marcos admin, nakaugalian ko na kasi na kapag may mga pumuputok na balita, mga kaibigan, nag-iisip ako, totoo kaya to? Ilang beses nangyari mga kaibigan na merong pinupost yung ibang mga Marcos na mga vloggers, no? Na tungkol dito sa mga DDS. Na hindi ako nagpo-post. Kasi, pag iniisip ko, totoo kaya to? Ay, ayoko munang patulan, ayoko munang i-post kasi baka mamaya hindi totoo. So, ganun po yung mindset ko, mga kababayan. So, ngayon, dito sa lumabas na merong binabato na akusasyon sa kanya na korupsyon, 1 billion ba? 1 billion? Unang-una sa lahat, mga kaibigan, ina-analyze ko, Anton Lagdameo, bata pa sila ni PBBM, magbabarkada na yan. Anton Lagdameo, kababata po ni PBBM si Anton Lagdameo. Kababata. At yung pagiging magbarkada, yung pagiging friend nila ay hanggang ngayon po yan. Anton Lagdameo. Unang-una, iniisip ko muna, mga kababayan, binibigyan ko muna ng benefit of the doubt. Bakit gagawin ito ni Anton Lagdameo sa Pangulo natin? Gayong pinagkakatiwalaan siya ng Pangulo natin na bilang isang matalik na kaibigan na kababata, gagawin mo ba yan? Alam mo na masisira ang Pangulo natin. Diba? Unang-una yan, mga kaibigan, naisip ko yan. Pangalawa, naisip ko rin, si Anton Lagdameo ay napakayaman. Napakayaman po. Ang pagkakaalam ko, may-ari sila ng isang banana plantation. Pagkakaalam ko noon hindi ko alam ngayon kung meron pa rin silang banana plantation. Pero ang pagkakaalam ko, napakayaman po ng Lagdameo clan. No? So, yan ang iniisip ko. Pangatlo, mga kaibigan, ang iniisip ko, totoo man ito, sakaling totoo totoo man ito o sa hindi. Tama ba na tayo ay magdadadakdak na? Kung sakaling totoo man ito, tama ba na magdadadakdak na tayo? Sambulat na natin sa buong Pilipinas ang nangyari. Tama ba? Kayo, tanungin ko kayo. Kung sakaling totoo yan. Para sa akin, di ba mas tama na pakinggan muna natin ang side ni Anton Lagdameo? Kasi unang-una sa lahat, wala pa naman siyang nasasabi tungkol dito. At di ba mas tama na antayin muna natin ang sasabihin ng Pangulo tungkol dito? Di ba? Kayo, anong masasabi niyo tungkol dito? Kasi sa akin ganun ang prinsipyo. Bilang paggalang sa administrasyon, dahil ako po, mga kababayan, ako po ay sumusuporta sa Marcos administration. Kaya ayoko po na
masira ang Marcos administration. Pero, kung sakaling totoo yan, later on, babanatan natin yan. At later on, talagang itatapik natin yan. Pero, sa ngayon po mga kaibigan, napaka-premature na husgahan natin si Anton Lagdameo. Unang-una sa lahat, wala pa siyang statement. 'Di ba? 'Di ba kailangan makuha muna natin yung kanyang side, yung kanyang statement bago ka magsalita. 'Di ba dapat makuha muna natin yung side ng ating pangulo? 'Di ba? Respeto. Respect sa administrasyon na sinasabi natin na sinusuportahan natin. Respeto is the key. Respect is the word. Respeto po, mga kaibigan. 'Di ba? Guys, kung sa DDS po 'yan, kung sa DD sheet po 'yan, na issue, baka pwedeng bumanat agad ako. Baka pwedeng banatan ko kaagad na, "Oy, totoo ba ito? Ganito ginagawa niyo. Oh, corruption ganyan." Oh, kaso hindi eh. Sa Marcos admin po nangyayari. At kung ano man po ang kasiraan ng isa sa cabinet member ni PBBM, kasama po lahat yan. Buong administrasyon, kasama po yan, pati po si PBBM. Masisira din. Kaya, kung tinuturing mo ang sarili mo na ikaw ay vlogger na sumusuporta kay PBBM at sa Marcos admin, di po ba mas tama na kahit marami kang naririnig na mga chismis, na mga sinasabi ng mga kung sino-sino dyan, di ba mas tama na antayin muna natin si Anton Lagdameo at antayin muna natin yung sinasabi ng Pangulo bago po tayo tumalak. Respeto. 'Di ba? Oh. Sino sa inyo ang magsasabi dito na mali ang sinasabi ko? Oh. Mali ba ang sinasabi ko? Kasi ganito kasi yan palagi po natin ilalagay yung sarili natin sa paanan o sa paa, sa shoes ng tao na binabatikos. Lalong-lalo na ito po ay nasa loob ng administrasyon. Yan po ang tatandaan nyo. Hindi naman po ito, hindi po ito sa labas ng admin. Si Anton Lagdameo ito. Special Assistant to the President. Kababata ni PBBM. Barkada ni PBBM. Hindi po ito kung sino-sino. Diba? Oh. Ngayon, kung ganito na mga kaibigan, halimbawa, kapag nagsalita na si Anton Lagdameo, syempre malalaman din ng presidente na ni PBBM. Tapos, alam naman natin mga kaibigan, si PBBM, hindi po yan hindi po yan nangungonsinti. Diba? Kahit yung napakalapit niyang mga, kahit nga yung lawyer niya, yung matagal na nagtatanggol sa kanya noon, Vic Rodriguez, diba? Sinibak nga. Hindi po nangungonsinti yan. So, pag nangyari na po yun, syempre may statement na si PBBM at ayun nga, pinaparesign na si Lagdameo. O yan, ibig sabihin, baka pwede na tayong tumalak. Diba? Baka pwede na tayong mag-content, talakan natin. Oh, Lagdameo, totoo ba ito? Ilabas mo na ang katotohanan. Umamin ka na. Totoo ba talaga to? Yun. But as of now, napaka-premature, mga kaibigan, na ating husgahan at talaga namang pinapa-resign na natin. Wala pa nga hindi pa nga nakakapagbigay ng statement tungkol dito. Wala pa nga sinasabi ang Malacanang. Pinapangunahan yun na, for the views, para sa views, para sa manunood sa inyo. Ang lalaki na ng channel nila. Ako ang channel ko, kung ikukumpara sa channel nila, dumi lang ng kuko. Yung channel nila ay talagang napakalaki na. Yung channel ko, napakaliit nito. Pagkatapos, maghahangad pa sila ng maraming views.
Dapat sana maging careful, maging mindful, at maging respectful tayo. Na huwag agad-agad ganun. Kasi unang-una, tanungin ko kayo, meron na bang napatunayan na talagang nangurakot yung tao na yan? Lahat ngayon, allegation pa lang, di ba? Oh. So mga kababayan, ayusin muna yan. Kailangan antayin muna natin si Anton Lagdameo, antayin muna natin si PBBM kung anong masasabi niya tungkol dito bago kumuda ang mga vloggers. As of now, marami tayong issue na dapat na i-debunk, mas marami tayong issue na dapat na i-content dahil kailangan ng clarification, mga fake news na pinapakalat ng mga DD sheets. So instead, mga kaibigan, natirahin mo si Anton Lagdameo. Instead na gawin mo yan, bakit hindi mo na lang, bakit hindi ka na lang mag-content debunking the lies of DD sheets sa mga maraming mga issue, di ba? Guys, kung talagang tumutulong ka sa administrasyon, kung talagang ikaw ay isang pro-Marcos vlogger, kung ikaw talaga ay pro-admin vlogger, mas pagtuunan mo ang pagko-content ng mga pag-flex ng mga proyekto ng gobyerno, ng mga ginagawa ngayon ng Pangulo. Bakit nakafocus kayo dyan sa pagtirada kay Lagdameo at sabay-sabay pa kayo, synchronize pa kayo? I smell something fishy. 'Di ba? Guys, naano niyo ba yung ibig ko sabihin? Parang may kakaiba, 'di ba? Bakit tila binabanatan yung mga kasangga ng ating Pangulo? Pamagang guys, dumaan kagabi, nagbe-browse ako ng YouTube. Dumaan yung isa sa live yata ni Mima Alicia, no? O sabihin ko na, Mima Alicia. Ngayon mga kaibigan, ang katwiran kasi nila, ayaw daw kasi nila na mapasukan ng Trojan horse yung gobyerno ni PBBM, kesyo ayaw daw kasi nila mapasama ang Marcos administration, na ginagawa daw nila to kasi concerned sila para maaga pa lang ay mabali na agad yung mga buntot, kung merong dapat na wakasan, kaya kino-call out nila to, no? So parang pinapalabas na kami na mga pro-admin vlogger na hindi nagko-call out dito ay parang wala kaming parang pinapalabas na wala kaming concern sa Marcos admin. 'Di ba? Pero ito mga kaibigan, masasabi ko. Tingnan nyo si Maharlika. Mga kaibigan, di ba dyan nag-umpisa si Maharlika? Si Maharlika. Di ba dyan siya nag-start? Guys, tingnan nyo. Kung follower kayo dati ni Maharlika, di ba dyan siya nag-umpisa? Una muna, binabanatan niya meron siyang binabanatan na nasa administrasyon din ni PBBM. At sinasabi niya, mahal na Pangulo, kailangan anuhin mo to, tanggalin mo to, linisin mo to. Maraming nakakapasok na mga tiwali sa administrasyon mo. Guys, tingnan nyo. Pattern ito. Di ba ganyan? Diyan nag-umpisa si Maharlika Yung sinasabi niya na, mahal natin ang bayan para tayo sa bayan. Pinoproteksyonan natin ang Pangulo. Kaya kung sino man yung mga tao na sisira sa Pangulo, babanatan natin yan. Iko-content natin dito. Iko-call out natin everyday. Iko-content natin everyday. Hanggang sa kamukat-mukat mo, lahat na binabanatan, pati si F. Elisa, hanggang sa kamukat-mukat mo, pati si PBBM, binanatan ng buong Marcos administration, hanggang sa kamukat-mukat mo, naging anti-Marcos na. Tingnan nyo guys, pattern
Ganyan, diyan nag-umpisa si Maharlika sa pagko-call out ng mga kasamahan or mga taong gobyerno, no? Sa mga ah, secretary or sa mga government official ng Marcos admin, diyan talaga si Maharlika nag-umpisa. Na kino-call out niya, ganyan-ganyan daw. Pero mga kababayan, sa dami ng kinall out niya, sa dami ng mga pinagsasabi niya na mga naging tiwali daw sa gobyerno ni PBBM, katulad na lang ni PCSO, nakalimutan ko, si PCSO Robles, di ba? Palaging kino-call out. Oh. Di ba? Hanggang sa later on, naging anti-Marcos na talaga siya. Pagkatapos later on, malalaman natin na grabe, ang kurakot pala ng Duterte administration, ang PCSO pala noon sa panahon ni Duterte, grabe pala ang kinurakot. Guys, nakakatakot Nakakatakot. Pag pinagpatuloy nila yan, baka magising na lang tayo isang araw na anti-Marcos na sila. Baka magising na lang tayo isang araw na nandun na sila sa kabilang kubol. Nakakatakot. Kaya ito sabihin ko guys maging matalino tayo. Maging matalino tayo at huwag kaagad tayong maniniwala kapag merong mga issue. Kailangan, iintayin nyo muna yung tao na inaakusahan. At titingnan nyo ano ba yung ebidensya nila. Kung laway lang at wala naman silang naipapakita na matibay na ebidensya, wala pa naman sinasabi ang korte na talaga may totoo yan. Guys, nakita nyo ang Marcos family? Sinampahan 986 cases. Pag-upo pa lang ni Cory Aquino, tinawag na magnanakaw daw si President Marcos Sr. Pero ngayon, anong nangyayari? Ang mga kaso nababasura. Diba? Hindi lang ngayon nababasura yan. Doon pa. Diba? Kaya mga kaibigan, yung sinasabi ko huwag agad maniniwala. Anong sabi nung isang leadership? Si BBM, utang na naman ng 28 billion sa World Bank pero wala pa rin resulta. Oh, leadership yan. Tanong ko sa'yo, leadership, tapos na ba ang 6 na taon ni PBBM? Di ba 2 taon pa lang siya? Paano mo sasabihin na walang resulta? Oh, masasabi mo na walang resulta kung tapos na ang administrasyon ni PBBM at wala ka pa rin nakikitang resulta. And mind you, 2 taon pa lang si PBBM, pero ang dami na niyang accomplishments. Kaso, bulag kayo sa katotohanan. Bulag kayo dahil kayo ay mga digits. Yun ang totoo. Sabi niya, tanggalin mo po reading glass mo, baka sakali maliwanagan ka. Kayo ang hindi naliliwanagan Eto sabihin ko sa iyo yung presidente nyo nung nakaraan, killer. Ilan ang chinugi? Sabi ng Human Rights, 30,000. Sabi sa accomplishment report naman ng Office of the President ni Duterte, 20,000 plus. O, diba? Isang taon lang yun, 20,000 plus. Ang daming chinugi. At ang mga chinugi, marami doon, collateral damage. Mga wala namang kasalanan, bata, matanda, buntis, chinugi. Oh. May resulta ba ang drug war niya? Nawala ba ang droga? Mismo nga Davao City, munisipyo, 37 nagpositibo sa droga. Davao City. Oh.
Ibig sabihin, walang nagawa si Duterte. Dahil mismo sa Davao City, 37 employees positibo sa droga. Oh. Tapos ano pa? Yung tao mismo ni Sara Duterte. Remember? Paalala ko sa inyo noong 2021, nung nangangampanya noon ang Uniteam, si PBBM at si Sara, pumutok yung balita na merong raid no sa isang beach resort. At doon sa beach resort na yon, nandun yung tao ni Sara. At ayon doon sa balita, nakitaan din yung gamit ng tao ni Sara, nakitaan din ng pulburon. Tao na ni Sara yon. Pagkatapos, di ba? According doon sa balita sa GMA, nagsalita ngayon yung tao ni Sara. Sir, ano ba to kasi inaano na sila yung nire-raid na sila nuhuli na sila Nagsalita yung tao ni Sara. Sir, ano ba to? Ano po kami? Tao po kami ni Mayor Sara Duterte. Aba, nagulat yung mga ordinaryong tao na kasama dun sa mga hinuli. Nagulat sila kasi bakit daw agad-agad pinakawalan yung tao ni Sara. Samantalang, nag-testify yung mga tao, yung mga simpleng tao na kasama dun sa nahuli sa raid. Nag-testify sila na nakitaan daw ng pulburon yung tao ni Sara. Bakit daw agad-agad pinaalis? Pagkatapos napabalita na tinanggal daw yon ni Sara sa kanyang mga tauhan. Kasi ano pa siya noon mayor pa siya noon Tinanggal daw ni Sara. But later on, guys, nung naging vice president na si Sara, makikita mo, inappoint ulit. Nakitaan ng droga, pagkatapos inappoint ulit, pagkatapos tanggalin. Siya ay naging vice-presidente, binalik niya, inappoint niya ulit. So, sino kayo ng fake news? Kayo, dahil ako may ebidensya. Kayo wala. Diba? Mga fake news peddler sa mga DD sheets. Talak lang ng talak, walang ebidensya. Samantalang ako may ebidensya. Hindi ako nagsasalita ng fake news dahil kailangan palaging back with evidence. Nakakatawa. Mga kaibigan, gutom na ako, no? Bukas naman ulit, live tayo, mga guys, no? Everyday na ako magla-live, mga guys, no? Maraming salamat. Bye-bye. God bless po. Huwag niyong kakalimutan na mag-pray po tayo palagi sa ating Panginoong Diyos at patatagin po natin ang ating pananampalataya. Huwag po kayong gumaya kay Digong na minumura ang Diyos, na wala po silang Diyos. Kaya naman sila po ay mga killer. Bye! Sabi ni Bibidol, 70 gulang. Uy! Pasalamat ko, kay tigulang na ko, Pasalamat ko kay nakaabot ko sa akong edad. Ikaw dong, Uday, basin dili ka makaabot dong sa 50 dong. At least ako dong nakaabot ko sa 50. 55 na ko karon dong. Diba? Dong, 5 years na lang dong. Senior na ko dong. Ikaw dong, basin ugma. Inana na ka. Bleh. Magkuan ta karon ka nang magbinata ta karon ka nang magbinata ta kay ang atong vice presidente murag bata man jud. Guys, yung mga Tagalog hindi niyo ako naintindihan. Ibig ko sabihin, kunwari mag-isip bata tayo, mag-asta tayo ng bata kasi yung vice presidente natin isip bata. Mga DD sheets.
Mm. Okay, salamat po sa mga lahat po ng mga matitino ang isip, mga pro-Marcos, mga loyalista, mga Marcos supporters, kahit yung mga dilawan na mga hindi never again to Marcos. Welcome kayo dito kahit kayo dilawan. Basta naka-move on na kayo in the past, welcome kayo sa page ko. Pero yung mga dilawan na hanggang ngayon na hindi maka-move on, never again pa rin. Hoy, magsilayas kayo sa page ko. Hindi ko kayo kailangan. Bye! Admin Rich, komentarista. Bye po!